Welcome back sa Ride with Ryan. Today, nandito tayo ngayon sa Suzuki Taytay para silipin o tignan itong Suzuki Jimny. Lahat yan dadaanan natin. Interior, exterior at performance. Kwentuhan lang naman tayo dito. Malay mo, magustuhan mo, 'di ba? At least may idea ka na. Una sa lahat may dalawang variant itong Suzuki Jimny, yung GL at yung GLX. Itong re-reviewin natin ngayon ay yung GLX variant. Sa unang tingin, parang simpleng maliit na SUV lang siya. Compact, boxy at medyo nostalgic ang dating. Pero habang tinitignan mo ng mas matagal, mapapansin mo na hindi siya basta design lang. May purpose yung bawat linya at bawat kanto. Ito yung Suzuki Jimny na 3-door na 2026 year model. Iba pa yung Jimny na 5-door. Yung front fascia, doon pa lang malinaw na agad kung ano yung karakter niya. Para sa akin, hindi siya trying hard maging modern crossover, kundi consistent siya sa pagiging utilitarian off-roader. Sa pinakaharap, mapapansin mo yung upright at flat na design ng hood at grille. Hindi ito masyado aerodynamic in the usual sense, pero intentional yan. Yung benefit nito, mas madali mo makita yung dulo ng sasakyan habang nagmamaneho, especially sa mga tight trails o off-road situations, which means practical visibility over styling. Yung 5-slot grille, signature na ng Jimny. Hindi siya decorative lang. May functional airflow para pa rin sa cooling purposes ng engine bay. Sa gitna, nandun yung Suzuki badge, simple lang at walang excess chrome. At makikita na more on matte black finish. Yun naman pinaka-headlamp niya ay equipped na to ng LED projector headlights. Yung circular shape, hindi lang siya throwback design. Nagbibigay siya ng mas wide at mas nakaspread na ilaw, which is very useful sa low visibility conditions. At katabi nito yung amber turn signal lights. Hiwalay pa rin, hindi integrated, kumbaga classic layout. Sa lower section, nandun yung chunky front bumper, mostly made of durable plastic cladding. Hindi siya madaling magasgasan o madamage sa light impact na ideal talaga sa mga off-road use. May integrated fog lamp sa gilid for better visibility at night. Sa side profile, dito mo talaga siya makikita kung bakit siya kakaiba sa mga karamihan ng sasakyan ngayon. Una, yung overall shape niya, boxy at halos straight lines lang lahat. Walang flowing curves o aggressive sculpting na pang-aesthetic lang. Talagang short wheelbase lang siya. Compact talaga ang katawan niya. Yung advantage nito, mas tight ang turning radius. Madali siyang imaniobra sa U-turns, parking at kahit makikitid na trail. Pero trade-off, medyo ramdam mo ang alog sa uneven roads kumpara sa mga mahahabang sasakyan. Kung curious kayo sa overall dimensions niya, meron itong 3,650mm in length, 1,645mm in width, at 1,725mm in height. May wheelbase ito na 2,250mm at ground clearance na 210mm. Sa ground clearance, medyo mataas yung tindig niya kumpara sa mga typical city cars. Combine dyan yung ladder frame chassis. Kita mo agad na hindi siya low slung crossover. Pang rough terrain talaga ang intention. Sa wheels and tires, equipped na ito ng 195/80 R15 na alloy wheels. Hindi ito malapad kumpara ng ibang compact vehicle at hindi rin ito low profile. Medyo makapal ang sidewall at intentional yan. Yung sidewall kasi ng gulong, malaking factor yan sa off-road capability. Yung gulong tagasalo ng impact all the way to the suspension. Kaya kahit rigid axle yung setup niya, hindi ganun ka-harsh sa rough surfaces. Napansin ko yung tread pattern ay all-terrain oriented tires. Hindi siya sobrang aggressive tulad ng mga mud tires. Enough lang talaga yung grip niya para sa putik, buhangin at basang kalsada. Kung minsan kasi napapansin ko, nagpapalit sila ng 215 o 235 na width na gulong. O minsan naman mas malaki pa para mas ma-enhance yung traction. At the same time, mas aggressive na rin yung itsura. Yung sa tail section naman makikita mo ulit na parehong philosophy. Walang arte pero malinaw ang purpose. Unang mapapansin mo, yung flat at almost vertical na tailgate. Hindi siya slope tulad ng karamihan ng modern compact vehicle. Well, para mas masulit yung space sa loob, kahit maliit yung katawan, sinusulit niya yung bawat anggulo para maging usable. Yung sa taillights naman simple lang na may mga rectangular units. Nakamount ito sa rear bumper para hindi agad masira kapag may impact o kapag dumaan ka sa masikip na trail na may sanga o bato. Makapal yung pinaka-cladding niya na same dun sa harap. Built-in siya para ma-abuse, hindi ka matatakot magasgasan. Mapapansin mo rin yung high ground clearance hanggang sa likod at minimal yung rear overhang. Ibig sabihin maganda yung kanyang departure angle at the same time yung kanyang approach angle. Kaya hindi basta sasayad sa matarik na daan.
Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad simple at walang mga unnecessary distractions. Alam mong isa siya sa mga lineup ng mga rugged 4x4. Yung materials mostly hard plastics, pero matibay. Tipong hindi ka matatakot madumihan, mabasa o magasgasan. Dito mo din makikita yung practicality niya. Pag umupo ka sa loob, unang impression, functional lahat. Walang mga extra curves or ambient lighting. Yung dashboard, upright at flat ang design. Hindi siya nakarap around sa driver tulad ng mga modern SUVs. Pero may advantage ito. Mas malinaw ang layout, madaling hanapin yung controls kahit hindi ka tumitingin. Talagang straightforward lang. Yung center, nandun yung 9-inch multimedia infotainment touchscreen. Of course, may smartphone connectivity dahil equipped din siya ng Apple CarPlay and Android Auto. Napansin ko malalaki yung icons kaya madaling gamitin habang nagmamaneho. Sa bandang ilalim yung aircon controls. Mapapansin na physical knobs o manual knobs ito. Para sa akin, mas reliable yung ganito kaysa dun sa mga fully digital. Sa bandang ibaba located yung 12-volt socket at USB port. Including na yung sa power window, traction control at yung sa hill descent control. Of course, yung pinaka-shift knob niya para sa park, reverse, neutral and drive. At yung sa selector ng 4x4 para sa 2 high, 4 high at 4 low. Makikita mo rin talaga yung mga practical side nito. Bukod dito sa dalawang cup holder, hanggang mid-size tumbler kaya nito. Meron pa siyang maliit na storage pocket dito para sa mga small item accessory. Tapos may nakalagay dito na slot para dun sa switch dun sa third party accessory na ilalagay mo. Labas pa yung nandito sa may tabi ng steering wheel. Bali available ka ng 5 slot. 2 dun sa may tabi ng handbrake at 3 dito sa may tabi naman ng steering wheel. Kung pagmamasdan, kahit simple ang cabin, hindi siya outdated dahil equipped siya ng safety and security niya. Tulad na lang ng mga side impact door beams, tsaka yung mga brake assist function niya. Yung sa seat material niya, hindi ito leather, hindi suede, plain woven fabric ito. Yung seats niya enough yung comfort on a daily basis. Ang logic nito, yung mga ganitong seat material, mas breathable siya. Hindi agad mainit kapag tirik ang araw. Tapos hindi din siya madulas. May grip ka habang nagmamaneho, lalo na sa off-road. At mas forgiving sa dumi, hindi halata agad kumpara sa mga leather. Well, ganito naman talaga ang nature ng fabric. Kaya kung iisipin mo, bagay siya sa karakter ni Jimny. Sa madaling sabi, simple pero matibay. Nung sumakay ako, regarding dito sa seating position ko, medyo mataas, which means maganda yung visibility. Para sa height na 5'7", kitang-kita mo talaga yung nasa harapan mo, tsaka yung nasa paligid mo, lalo na sa tight roads or off-road na. And then naka-manual adjust naman siya para sa driver and passenger side. Adjust mo na lang according sa driving position mo. Yung pinakiramdaman ko yung driving comfort, maganda yung bagsak nito sa likod ko, pang off-roading talaga. Yung sa manibela, naka 3-spoke na at naka leather wrap pa. Maganda yung grip nito sa kamay ko, hindi siya madulas. Kung curious kayo kung tilt and telescopic, tilt lang at hindi ito telescopic. Dito sa steering wheel sa left side nakaposition yung mga relative button niya. Meron din siya dun sa right side. Sa overhead dun sa may sun visor, meron na siyang vanity mirror pero hindi ito illuminated. Ganun din yung sa passenger side. Tapos yung pinaka-dome light niya dito sa gitna. Dito sa passenger side sa may glove box, kapag binaba mo yan, enough lang yung space niya para dun sa mga common documents na nilalagay natin dito. Sarado ko na, lumipat naman tayo sa likod. Dito sa cargo area, medyo limited lang ang cargo space kapag puno ang sakay. Sa likod ng rear seats may konting space lang. Kasya ang ilang groceries, bags o maliit na gamit. Hindi siya pang malakihang kargahan kung 4 kayo sa loob. Pero kung i-maximize natin yung functionality niya, dito siya naiiba. Yung rear seats ay 50-50 split folding. Ibig sabihin, pwede mong ibaba yung isa o pareho depende sa kung anong kailangan mo. Kapag tinupi mo yung likod, nagiging flat at mas usable na cargo area floor ito. Lumalaki ng malaki yung space. Around 377 liters ang volume capacity nito, which means pwede na sa weekend gear, tools o camping equipment. Hindi siya kasing laki ng pickup o SUV. Pero sa size niya, efficient ang paggamit ng space. May additional 12-volt socket ka pa dito sa likod. Tapos meron ka pang mga emergency kit pero hindi ko na to binuksan. Etong Jimny, flat talaga ang tailgate niya. Walang sayang na espasyo dahil walang sloping roof. Mas rectangular ang cargo area kaya mas madaling mag-ayos ng gamit. Yung floor naman kadalasan hard at durable material. Hindi carpet heavy, which means hindi ka matatakot maglagay ng maruming gamit. Tapos mas madali pa siyang linisin kapag may putik o buhangin. In other words, kapag nakuha mo na yung tamang setup, lalo na kung solo ka o dalawa lang kayo, nagiging surprisingly useful siya. Check naman natin yung engine bay. By the way, kung interesado pala kayo dito sa unit o sa iba pang sasakyan ng Suzuki, message nyo lang si Ma'am Everfloor ng Suzuki Taytay. At i-mention nyo lang na dito nyo napanood ang review na to sa Ride with Ryan. Yun namang SRP, email address, contact number at iba pa, ilalagay ko na lang sa description. Basahin nyo na lang.
Tuloy tayo. Regarding naman dito sa engine specs, equip ito ng K15B engine. 4-cylinder na 16-valve engine. May cylinder displacement ito na 1,462cc. May maximum output na 101 PS at 6,000 RPM. At may maximum torque na 130 Nm at 4,000 RPM. Isa itong automatic transmission at ang fuel tank capacity niya ay 40 liters. Regarding sa fuel consumption, hindi talaga natin siya na-test drive ng actual. Pero ang balita ko, nasa 11 to 12 km per liter sa city at 14 to 15 km per liter naman sa highway. Yung ganyang fuel consumption naman ay magbabago pa yan. Depende sa driving behavior natin. Labas pa yung traffic condition sa Metro Manila. Syempre, ibang usapan pa kung madalas ka mag-offroading. Especially kung naka-engage ka sa 4-low. Well, lahat naman yan ay nagmamatter. Kaya naman pwede itong bumaba o tumaas pa. Try to appreciate itong Jimny pag bisita nyo dito sa Suzuki Taytay. By the way, kung may gusto kayong ipa-review na sasakyan, comment down below na lang. At susubukan ko maghanap ng eksaktong variant para sa'yo. Para ma-line up na natin dun sa mga susunod natin content. Tulad nung isa nating subscriber na nirequest itong Suzuki Jimny. O paano? Sa palagay ko nadaanan naman na natin lahat. Napahaba na ata kwentuhan natin. Asahan kita next content ha? Iwan mo na kita. Thanks for watching. Bye bye!